Magmula doon sa pinanggalingan natin sa bandang kaliwa, dito may maraming sexing babae. Sir, sana pakiusap din po. Bilang tayo rin po nasa gobyerno, we cannot be selective. Pwede naman pa nakipasok po sa loob ng bahay ninyo. Bawal mo Ito ang isa pa sa mga nireklamo, itong karawas dito. Dahil pag mayroong nagpapakarawas, nandito yung mga sasakyan, wala na makadaan. Ayan yung C5 going north. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay April 17, 2026 at sa oras na 10 ng umaga, nandito ngayon Special Operations Group ng MMDA muli sa Pasig area or Pasig City. At habang wala pa si Sir Gab, inamumunuan ng action officer ng MMDA dito sa Pasig na si Sir Edwin Lopez. Na-clearing na ito noon. So itong sinasagawang clearing operation ngayon ay joint operation ng MMDA saka ng LGU Pasig. So may mga kasama rin tayong kapulisan at siyempre itong enforcer ng Pasig. Itong mga tinitikitang mga motorsiklo, itong mga kalat dito, saka yung mga apat na gulong doon, ay ito ay isang reklamo ng barangay dito sa bagong ilog. At ayon sa action officer ng MMDA ay humingi na ng tulong itong barangay dahil ayon sa kanila ay hindi nagko-comply sa mga binibigay na notice nitong barangay. Ito ang isa pa sa mga nireklamo, itong karawas dito. Dahil pag mayroong nagpapakarawas, nandito yung mga sasakyan, wala na makadaan. Tatanggalin daw ito mga karawas dito. Hinuhulugan lang ito ng barya. Nabigyan na pala ito ng notice ayon dito sa mga taga-Pasig. bawal magtatakbo dyan. Hindi naman kami nagkaalam ka. Kasi may pasalan ko eh. Pwede naman pa nakipasok po sa loob ng bahay ninyo. Bawal mo Oo. Isa-isa. Dito. Oo, baka pumunta ng tubig. Pero asap naman yan yung mga notice din kahapon. Kasi hindi natin talaga. Magmula doon sa kaliwa na pinanggalingan natin, yung may car wash. Ito, mayroon pa pala dito. Pasin nyo muna. Yung bento. Talaga bang pula tayo pareho? Ayaw nga eh. Ayaw mo na, magkamukha naman tayo. Walang usap eh. Morning po. Morning po. May-ari naman ang bento wash. Na-issuean namin sa kahapon ng ano yun. Monday na. Dadaan na Sabado at Linggo ha. Paayos na lang po. Napitanggal po. Lalagay na rin namin sa tama. Okay. Sige po. Po namin sa lugar na lang. At saka yung drainage ha. Tubig ha. Kaya na. Yung karawas kasi nakarekta. Kung puputulin baka bumulwak yung tubig. Vios nakapark dyan. Sabi kanya daw parking nandiyan sa ilalim ng tulay. Mismo yan. Yung kilo niya naging sa kanya parking na yan. Pakuha niyo.
Palinisan natin to, ilalim ng tulay. Ano lahat yan? Pakuha mo na sa TPM mo para malinis. Morning. Pasok pa sa akin yun to. No parking na. Baba, action line! Ano yan? Magmula doon sa pinanggalingan natin sa bandang kaliwa, dito may maraming sexing babae. Ito, pinalilinis. Ang sexy nga. Oh, ito pa. po yan. Pati itong kalsada po, na ano po yan, ako rin po gumawa dito. Bayaran po ako, napakatagal, pero inis ko lang po. At sa bayaran kahit papahan. Ito po, wala po talaga ito, puro natambayan lang po sinusong tao. Di ba, improve ko po yan. Ako po gumawa dito. Pero nagpaalam po ako sa barangay. Nga alam po, wala akong dokumento, pero meron akong mga pictures. Okay sir, ganito po. Naintindihan ko po na kayo po gumastos and I'm assuming na bayaran na po kayo as you said, no? Ito po. Pero ito po, okay. Wala po. Volunteer po. Opo, ganito po kasi yan. Under Republic Act 4136, ang ilalim po ng tulay, bawal po paradaan yan. Pangalawa po, we understand na naging parte po siya ng road widening and the construction of the bridge. But then again, it does not equate na pwede po natin gawing private garage po Hindi natin. ko po ginagawang private, hindi ko po naangkin to, sir. Ang Opo. akin lang po, pwede naman po kunin ng barangay ito. Pwede yung maging barangay post. Nag-iantay lang naman Hindi po. Kaya po nililinis po namin. Bawal po kasi matambakan ng ilalim ng tulay. You have to understand, kung titingnan po natin based on the guidelines din po ng DPWH, tulad po ng mga ilalim ng tulay, meron po mga certain degrees and levels po yan ng safety measures. Tulad po nito, ilalim ng tulay, dinadaanan po ng trailer ito, maaari po over time, may mga debris, vibration, iniiwasan lang po natin pag ito po ay nagkaroon po ng disgrasya or any malfunction of the bridge, kotse nyo po, baka mapisa. Yun po iniiwasan po natin. Nasa risk po namin. Opo, but it does not, na risk nyo po yun. Pero ang sa amin po, syempre, it's part of our mandate and the public service na we have to enforce kung ano po yung mga nakasaad po sa batas natin. So, meron naman po kayong lisensya, titikitan na lang po, tapos alisin na lang po ito. Tapos meron naman po yata kayong garahe, tama po ba? Dito po sa bahay. Ayun sir, baka pwede natin garahe na lang para mas maayos. Sige sir, pero sir, makikiusap po ako. Lalisin na lang po namin. Baka na lang po tikitan. Magiging unfair po kasi tayo eh. Baka sabihin po ng mga kapitbahay nyo, Matagal na po pag yun, tropa, pinagbibigyan natin. Baka Sir, for your info, kahapon po galing yung action release. Yes, binigyan na po kami ng Bigyan siya notice warning. Ay, may warning na pala pa. Bakit di po naalis pa? Yes sir, ito po si Ricardo F. De Leon. Eh bakit di pa po inalis? At nandiyan pa rin? Nagkataon na po na nalaso lang po namin. So, aaalisin po nila. Opo, so I think na po yun, fair warning na po. Ginampanan na po ng LGU yung parte po nila. So kami naman po, pagdating po dito, matitigitan na po talaga. Sir, Aalisin na lang po. Kasi wala po akong time. Ngayon lang sir, po. hindi naman namin confiscate yung lisensya nyo. Hindi kasi maabali. Ay sir, hindi po. Anytime naman, pwede man po online yun. Sir, sana pakiusap din po. Bilang tayo rin po nasa gobyerno, we cannot be selective. Sir, paano po tayo magpapaliwanag niyan na naging selective? Maghihingi po ako ng appeal. Saan po? Sa DILG? Hindi po, sa inyo. Sa taong bayan? O sa, kumari, sa barangay po, sa... Sir, hindi po. Sir, siyempre makikita po ng taong bayan yan. Pasensya na po kayo. Sir, naiintindihan ko nga po yung pakiusap. That's why hindi na po namin ito tow. Towable po kasi yan, sir. Towable po yan. Binigyan na po kayo ng consideration. Abala eh. Sir, kung ganun po, pwede naman po kayo makipag-usap din sa city saka sa barangay. Dahil request po to rin eh. Na bawal po talaga. Meron na po, kasagutin mo na po yung notice na binigay niya. Sir, pero kahapon nagbigay ng notice pero ba't di po inalis? Ano po? Marami rin po kami ginagawa. Yes sir, pero may karahe po kayo. Sana pinark niyo na lang po sa loob kahapon. Pwede na, itong taon na, itong oras na to, sir, baka pwede pagbigyan mo lang. Sir, pag hindi kita tinikitan, kilala po kayo dito. Sad to say, kilala po kayo. Kilala po kayo. Opo, kilala nga po kayo. That's why sinasabi nga po, napakalakas naman po dito at hindi po na-ooperate.
So we have to be fair, sir, ha? We have to be fair. Yun na lang po pakiusap namin. Kunting tulungan lang po tayo. Ano po? Online lang. Online lang. Land Bank, GCash. Opo, galing sa amin po yung ticket. Opo, sa amin po. Meron na lang po na license sa So ito pala, ginawang parking slot saka storage itong ilalim ng tulay. Ano pala ito eh, pinakabahay na. Kala ko ginawa lang wall ito. Mayroon palang kwarto sa loob. Ginawa na talagang tambakan itong ilalim ng tulay. Gigibayin pala itong pinakakwarto dito. Well, maganda po yan kasi unang-una nagkakatulungan po ang lokal na pamahalaan, no? Kasama naman po, of course, dito po sa Pasig, ang action line po natin, ang Traffic Bureau, ang Kapulisan, of course, Eastern Police District. So, magandang senyales po ito na nagtutulong-tulungan po tayo lahat ng enforcement para mas maging maayos, malinis, at disiplinado po ang ating mga lansangan. Tulad po nakikita natin sa likod po natin ngayon na kung saan ang mga tulay po, ilalim ng tulay, napakadelikado po ito gawing paradahan, gawing storage, gawing tirahan. Alam naman po natin, anytime may possibility po, no? Just in case baka magkaroon po ng aksidente, baka hindi lang po loss of property ang mangyari po dito. That's why iniiwasan po natin ito at ginagawa nating malinis itong mga lugar na pinagbabawalan pong gawing tambakan at parkingan. Mensahe po natin sa mga kagaya nitong mga bayan. Ay, tulad po nito, no, always remember, public roads, public sidewalks are never meant to be used for private usage. At hindi po ito nangangahulugan na kung tapat po ito ng bahay nyo ay maaari nyo po itong gamitin. That's why tinatawag pong public, ibig sabihin po, ginagamit po ng pampubliko po ito. At tandaan po natin yung mga lugar na pinagbabawalang parkingan at gawing tambakan, sana po sumunod po tayo sa mga, mga batas at mga rules and regulations. Dahil hindi naman po namin kami, kumbaga, hindi nyo po kami kaaway as long as nasa tama po tayo. Thank you po. Ang daming laman ng bodega. Parang dito ubis. Oo. Malalim pala. Kanina pa yan eh. Kanina pa yan maraming pinapasok dito. So bali truck ito ng Pasig. Ito maganda sa Pasig pag may clearing operation. Full support, ang daming truck. Pag napuno itong truck na ito, mayroon pang susunod. Hindi lang kasi magkasya eh. May kakiputan yung daan. Kaya pala maraming basyo ng soft drinks dito at beer sa tapat ng tulay or ng bodega na yan. Ito, tindahan. So dito lahat pinasok yung mga laman. Ito na sinasabi ko, isang truck, sumunod na. Dahil papuno na to. Balikan natin yung mga binakbak dito. Andito na kasi yung isang truck. Marami pa pala, marami pa. Oh, ito pa pala, hindi lang dalawa, tatlo.
Bali yung mga tiga Pasig na lang magtatapos nito. At nakikita naman natin dito, malaki nang nabago. Hindi nila ito iiwan ng hindi malinis. Okay? At ang susunod na area, sama na lang tayo.